Totoo ba talaga or pwede ba posibles Kim Pao sa bahay ni Kim natulog, have or wale? For me, have yan dapat. Oo naman. Hindi, kung ikaw si Kim Chu at may malaki kang maganda kang bahay sa Cebu, mag-hotel ka pa ba? Hindi na, syempre. Kasi mas komportable ka, nandun na lahat ng gamit mo eh. Dahil bahay mo rin yun eh. Pero kung, sa bagay, totoo naman yan. Pero kung medyo malayo naman sa location, diba, mag-hotel na lang ako para hindi ako makaabala sa shooting. Kasi, importante kasi na maaga pa lang mag-i-start na kayo. Dahil pag dumating ka dyan ng late at dumami na ang tao, mahirap nang i-control yan. Pero, tama ka, mas gugustuhin ko talaga na sa nasa bahay. Tsaka yun ang padadala na ako ng pagkain at kung ano. Tsaka yun ang chance mo na matiran yung bahay mo talaga. Kasi di ba, like ka naman, ang home base mo parang like ka naman sa Manila. So, pinagawa niyo yung bahay na yon para at least parang pagpupunta ka doon. So, habang nandun si Kim, ako okay lang na doon talaga siya tumutuloy. At saka nandun ngayon. At saka nandun na rin lahat ng mga gamit mo. Kaya nga, mas komportable. Mas komportable. Yung kama mo, sure ka na. At saka okay na sa'yo. Kung hindi ka pag natutulog ka, hindi ka mamamahay. Kasi bahay mo na yun, okay ka na agad doon. Minsan nga sa hotel ka pa na mamahay, di ba? Correct. At saka maliit eh. Maliit minsan ang kwarto ng hotel. Iisa lang yung iikutan mo. At saka yung mga gamit na po pwede mong ilagay sa closet. Napaka-konti lang. Limitado lang. Yes. Pati mga makeup mo and all. Di dun ka lang. At least pagbaba mo, di ba? Meron kang may magsisilbi sa'yo. Tapos, may magtitimpla ng kape para sa'yo or kung ano man. Pero si Kim, hindi siya nagpapatimpla ng kape. Kasi diba, siya yung nagtitimpla ng sarili niya eh. Diba? At parang hindi naman alagain si Kim. Wala ako nakikitang inaalagaan si Kim sa mga vlog niya, diba? Ay, oo. Hindi ba wala, no? Wala. Tsaka parang hindi siya katulad ng mga dating artista, yung may mga entourage na yaya. May yaya, may mga ganun, may tigabitbit na mga ganito. Yung mga kasi dati yaya! Ganun mga artista, may tagabitbit ng tubig, may tagabitbit ng kolor. Parang papuso lang naman dyan si Rupan. sa Dance Entertainment, yaya. Siyempre naman yun. Si Annabelle Ramos. Siyempre si ano din naman. Tapos meron mga Si Sharon Cuneta naman na unang nagpauso, di ba? Sa bagay, pero hindi ka talagang yaya, my gosh, mga ganon. Sa bagay, dati si Chris Aquino rin naman noon. May mga naka-uniform pa siyang kasama noon. Tapos pero pa yung parang handler niya. Pero sa bagay, anak siya ng presidente ng time yun. So, pero pa yung mga bodyguard talaga. Pero mas markado sa akin ka talaga si Rupa di ba? Meron siyang Jimmy, meron siyang Yaya, meron mga ganun. May driver pa. Yes. Tapos si Yaya Luring naman, di ba kay Sharon? Ayan. Pero yun nga, ang next na tanong, okay lang, ikaw si Kim, okay lang bang si Paolo sa bahay mo na rin patulog? Okay lang naman. I'm sure naman malaki yung bahay, may mga guest room naman doon. Kaya lang baka ma-apekto yung trabaho namin eh. Kasi pabebe na lang kami palagi. Baka hindi kayo makarating ng oras, di ba? Pero ganun din naman na kapag sabay din naman kayo pupunta, diba? Sabay kayo pupunta sa shooting. Ngayon kung mauna naman si Paolo, pwede naman siyang mauna. Tsaka para at least, kasi pag nasa bahay ka, yun nga, makakapagluto ka, di ba? Kung anong gusto mong kainin, bababa ka na lang. Hindi katulad sa hotel, pag meron kang pag nagutom ka or something, di ba? Kinakailangan pang bumaba or magpabili pa or sometimes, di ba, hindi naman 24/7 talaga yung mga na pwede kang umorder anytime. Pero pwede na ba sila magtabis at pagtulog? Hindi, syempre. Bakit naman? Magjowa naman sila, di ba? Busy nga sila syempre nandun sila for trabaho. No hanky-panky dapat. Walang hanky-panky, walang romansa-romansa ng mga wala, pagod ba silang pagkatapos na lang. Syempre yun nga lang sana pagkatapos sila sa Cebu, pagkatapos ng shooting nila sa Cebu, dapat magkaroon ng pabebe time itong dalawang to sa Cebu dahil maraming magagandang mga resorts sa Cebu. Oo. Total mahilig naman sila pareha sa nature, di ba? Lalo na si Kim.
tingin ko naman dapat. Dapat ganun, bigyan sila kahit mga 2-3 araw. Ganito si Kim kasi workaholic eh. Baka nang pagkatapos ng the next day, balik na kaagad siya sa Manila para sa showtime. Yun nga, baka nga ganun na mangyari. Hiritan agad na, yung tagal mo na wala sa showtime, go ka na. Pero kung ikaw, gusto bang bumalik ka agad sa Manila para magtrabaho? Hindi mo na-explore. Enjoy na muna niya yun. Kasi, ganun din naman kahit naman hindi siya napapanood sa TV, araw-araw naman siya pinag-uusapan. Kaya nga, pero kasi si Kim, parang namimiss rin yung mga baragulan, di ba? Yung mga ganyan. Nakakamiss din kasi yung grupo. Mga ganun, nung hindi nga tayo nag-taping ng Sunday, parang kulang yung oras. Parang naninibago ako. Pero alam mo ginawa ko, naglinis ako ng kwarto ko. Grabe, nabot ako isang kalahating araw akong naglinis. Ako din, nilipat ko lahat yung kama na nandito, nilipat ko dito pahala. Alam mo, ililipat ko nga sana yung kama sa ibabaw ng bubong namin. Kaya tag-ulan, katulad suggestion mo. Kaya iba ko talaga yung at ako lang mag-isa walang tulong ng kung sino man. Nililipat, tinutulak ko talaga yung 2 cabinet. Inis-is ko talaga yung aking banyo. Tapos nagwalis ako, nagayos ako ng mga gams. Ako, parang kulang isang araw para sa kwarto lang. Kasi yung kwarto ko parang kasi laki na ng itong studio natin. Mas malaki pa dito. Yung kwarto mo? Kwarto mo o yung kama mo? Kwarto ko. Talaga? Kasi laki nito Abante. Chararat. Wish ko lang. Wish ko lang. Hindi kaya magandang malaking kwarto. Syokot, di ba? At saka mapasubo ka sa aircon. Kailangan talaga malakas din ang horsepower. Dapat. Hindi rin maganda. Dapat sakto lang yung paggising mo, mga ilang step lang. Mga ilang steps ba dapat? Mga 100 steps. Layo, di ba? Tapos after ko maglinis, kinabukasan, di ba? Paggising ko, parang buwawang hagdan. Parang masakit mo din. Kasi pala tulak ang ganun. Nabibigla rin ang katawan. Bakit wala kayo parang pinapatong doon sa mga... Hindi ko kayang buhatin pa. Hindi kaya. Yung ginagano. Hindi na carry. Kasi baka naman kasi magkaroon ka ng braces sa likod para siya. Well, may exciting yan kung At least, pero ikaw nga, para sa'yo okay lang. Okay lang kasi. Okay magtabi. Hindi magtabi. Marami yung guest house. Tsaka syempre, again, nagpunta sila doon para sa taping. Sa akin, okay na naman sila magtabi. Magkatalikod nga lang. Pero di ba, pasabog ni Paolo nun sa Amerika, di ba? Yung Kim, gising na, yung mga ganyan. Wala naman silang wala silang inhibitions, di ba? Pero pa-joke yun siya. Tsaka naman silang dalawa tayo. Ilang taon na rin naman. Tsaka makakatipid ang production pag natitira si Kim doon sa bahay niya, tsaka si Paolo. Dapat parentahan mo yan, Kim. Sayang din naman. I'm sure si Kim pa, di ba, lagi may pahanda. And for sure, mega adjust din si Kim pagdating sa food. Kim, mag-anniversary kung kudala ka naman ng food. Hindi pa basta pat yung mga Kim Pao fans. Iba yun. Iba. Dapat malaman na ng mga Kim Pao fans kung kailan ang anniversary natin. Kaya, sabihin mo na mamili ka rin ko. Cut din para at least magpadala sa dito ng mga... Alin nga doon ang gusto mong date? Magpaano ng ayuds, ganyan. So, alin nga doon ang gusto mong date? Uy, seryoso kayong padala kayo ng ayuds. First week kasi syempre Thursday yung pinipili natin. So, July 3, July 10, July 17, July 24, or July 31. So, mamili ka rin sa 5 na. Lima pala ngayon ang Thursday. Siguro third week, 17. July 17. Kasi kung gagawin natin to ng 10, parang gold na sa gold. Sa bagay din. Pwede yung 17. At least sobrang. July po 17 ang aming anniversary ng Eminin. So, asahan po nyo basta ayuds. May nagtatanong nga kung gusto magpadala ng lechon. Tatanggapin ba natin? Pwede bang hatiin nyo na lang po? Ipahati yung split into 2. Tapos i-deliver sa ibang bahay. Di-deliver sa... Hindi totoo, split nyo po. Talaga ba? Oo. Sa bahay nyo, sa bahay namin. Paano naman dito sa studio? Iyan mo na sila. Walang sila naglilitsyon at saka mga high blood sila, wag sa bagay din. Lalo dito ngayon, di ba, nagka-high blood. Hindi totoo yan, ha? Pag mapadala kayo ng lechon, wag na po dito. Well, pahati nyo na. Pero hindi, kung tatlo ang magpapadala ng lechon, sa'yo, sa akin, tapos iwan natin isa dito. Pwede. Para at least meron naman tayong... Pero paka-ilusyonada na natin. Why not? Parang mo naman, di ba? Oo. Kung dalawa lang,
Dalawa. Tigisa lang tayo. Oo, wag ni dito. Kasi... Hindi, yung ulo iwan ko dito. Para at least meron pa silang pansinigang. Ako hindi, pe-freezer ko para sa New Year. Hindi na ako bibili ng July ulo. Ako freezer mo. Pero yung mga ganun ba sa luto, tumatagal. Pero kahit pa, pakiisip ko pa lang na July pa lang to dineliver. Nagbunyi ang mga tagahanga ng Kim Pao matapos tanghaling most popular love team of Philippine entertainment, sina Kim Chiu at Paolo Avellino, sa 53rd Box Office Entertainment Awards na ginanap noong Hunyo 30, 2025. Ang prestihiyosong parangal na ito ay ginagawad ng Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation bilang pagkilala sa mga personalidad na may malaking komersyal at tagumpay sa industriya ng alipin. Ang pagkapanalo ng Kim Pao ay ikalawang beses na nilang natanggap ng kampana na lalong nagpapatibay sa kanilang kasikapan. Ayon sa ABS-CBN, ang kanilang tambalan ay kabilang sa mga pangunahing issue na pinag-aralan sa kasama. Ngayong pama, may ilang tagahanga na bahayag ng salubong na mas nararapat sana silang kilala ng Best Actor at Best Actress sa halip na sa kategorya ng love. Isang netizen na nagsabi, they deserve more Best Actress and Best Actor, not popularity. They're not love team, but just partners. The Filipino love team mentality is for kids. Sa kabila nito, nananatiling masaya ang karamihan sa tagumpay ng Kim Pao na patunay ng kanilang malakas na chemistry at suporta mula sa mga tagahanga. Ang Box Office Entertainment Awards ay kaunang parangal na nagbibigay-tugay sa mga artista at palabas na nagpakita ng kahusayan sa komersyal na aspeto, kabilang ang mga pelikula, programa sa telebisyon at mga pasyon. Bilang Love Team of the Year sa 53rd Box Office Entertainment Awards, tagumpay ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Ang kanilang pelikula na My Love Will Make You Disappear na unang ipinalabas noong Marso 26, 2025 ay nagkamit ng 173 milyon na worldwide gross noong Mayo 7, 2025 at kinilala bilang isa sa pinakamalakas na local box office hits ngayong taon. Naging matagumpay din ang pelikula sa North America, umani ng $200,000 sa opening day at $500 sa opening weekend sa hit seryeng Linlang 2023. Parehong tinanggap nila ang nominasyon sa PMPC Star Awards. Si Kim Chiu ay Best Drama Actress winner, habang si Paolo Avellino ay nominated bilang Best Drama Actor. Kasama rin si Kim sa shortlist para sa Content Asia Awards bilang Best Female Lead for Linlang, patunay na papuring natatanggap hindi lang bilang tambalan kundi bilang mag-isa ring artista. Matapos ang kritisismo na mas karapat-dapat silang makakuha ng Best Actor-Actress kaysa Popularity-Based Love Team Award kahit na hindi sila nanalo niyan sa 53rd GMMSF, kapwa kilala sa industriya bilang versatile actors. Si Kim ay ganap ng tinawag na isa sa highest-grossing box office stars ng bansa.